What's up, kabayan? Kumain ka na ba? Nagtanghalian ka na? It's 12:25 dito sa Pilipinas. Kakatapos ko lang ng aking DIY project. Nandiyan sa loob ng barn. Pakikita ko sa inyo. Tara, pasok tayo. Manood ka muna habang kumakain. Habang baka may matututunan ka dito. Ayan ang loob ng ating barn. Ayan ang ating mga sisiw. Ngayon sila ay 13 days. Bukas ay may padating na naman tayong another 60 na mga sisiw. Since bata pa masyado yung ating mga sisiw na nauna, first batch, mabilisan akong gumawa ng isang DIY project. DIY brooder. Yang box na nakikita nyo na yan, tatawagan natin yung balikbayan brooder. So ito, meron ditong dalawang balikbayan box. Ang ginawa ko ay pinagdikit ko sila pahaba. Yan. Mamaya, yan o. Makikita nyo, meron diyang peep window. Buksan natin. Okay. So, bale, dalawang compartment yan. Itong side na to will be the brooding box. Dito sila magpapainit. And this side ay kung saan sila, kung nainitan sila, lilipat sila dito at dito rin sila natin pakakainin at painumin. So itong first box, tanggalin muna natin to. Anyway, itong chicken wire na ito ay inilagay ko sa ibabaw nila as added protection sa mga baka pasukin ng pusa or daga or whatever. So nilagyan ko yan ng ano sa ibabaw ng chicken wire, pero nakapatong lang yan. Tanggalin muna natin. So ito ang design nito. Meron tayong yung una nating box ay nilagyan natin ng ipa. Mga 3 to 4 inches ang kanyang kapal. Tapos sa pagitan, so magkadikit yung box na yan, sa pagitan ay binutasan ko yan ng nakaangat ng 4 inches yan. Tapos binutasan ko ng 6 by 5 kung hindi ako nagkakamali. 6 inches by 5 inches. 6 inches ang haba, 5 inches ang taas na butas para makalipat sila dun sa kabila. Yan. So, dun sa kabila, yan naman, wala siyang ipa, walang beddings. Pero nilagyan ko siya ng wire na nakuha ko lang dyan sa divider ng ating hawla ng ibon. Inilagay ko dyan para yung mga ibang dumi, pagka nandyan sila, yung natapon ng mga feeds ay dun sa baba, dun sa baba pupunta. Tapos itong second box, para mas madali nating ma-regulate ang temperature, nilagyan ko siya ng peep box ng bintana para kung nainitan sila, lilipat sila dito. Ang gagawin ko dito, itong top niya, since may screen dyan, this will be open sa araw. Sa gabi ko lang sa saraduhan, i-close ko yan ng ganyan sa gabi, pero sa araw i-open yan. So ang ventilation niya will be coming from the top at saka dito sa peep box. Ngayon kung mainit naman malamig naman ang panahon, tatakpan natin siya ng trapal or plastic or canvas na pwede nating itakip diyan para ma-maintain natin yung heat sa loob. So itong side na to will be permanently closed, especially sa first week nila.
isasarado natin yan, nakaganyan yan. So, ganyan magiging ayos niyan. Yung isang box, nakasara. Yung isang box, naka-open. Pero may screen sa ibabaw. Yan. So, ang darating nating mga CCU ay 60. Medyo may kaliitan ito. After sometime, siguro, after 21 days, ililipat natin siya dyan sa mas malaking brooder. Yun namang mga, yung mga sisiw na nandyan, by that time ay almost 35 days na. So, pwede na natin sila ditong ilagay. Dito sa ating barn, yan, ito yung mga pinagpalitan natin na, na ipa. Hindi naman masyadong, madumi. Kasi mga after every 2 days or 2 to 3 times a week, pinapalitan ko yung ipa nila. Ibababa ko muna, tapos ikakalat ko dito. Pagka nandito na sila, lalagyan natin to ng dito sa side na to ng kanilang roost, yung hapunan, para yung ilalim na yan, itong portion na yan, dyan natin lalagay yung hapunan. So, dyan papatak ang kanyang dumi ng mga manok natin. So, madaling linisin. Pagka papalahin lang natin yan, lalagyan natin sa sako. Yan. Tapos ilalabas na natin. Yan. So, hindi natin kailangang gumastos ng malaki para sa mga, pwede namang mabilisan lang. Ito naman, ginawa ko yan, puro lang yan, reclaim. Puro mga tastasan na kaya makikita mo doon may mga sa loob. Parang mga bisagra sa loob sa ating wall, kasi mga pinagtastasan lang yan. Yan, mga pinagtastasan lang yan. So, ganon. Hopefully, makabuhay tayo ulit ng marami. So far, dito sa design natin na to, walang kuryente, walang heat lamp. After ilang days na, 13 days, buhay pa silang lahat, 62. Dito malalagay siguro kulang-kulang 60, close to 60, pero not even 60 kasi 62 lang pina-hatch natin. Hindi naman siya 100% na napisa lahat. So, ganon mga kaibigan. Maganda siguro ang senyales to para sa inyong lahat. Kasi ito ay balikbayan brooder. Yung mga boxes na pinapadala nyo ngayon sa mga pamilya nyo, huwag nyong itapon. Mapapakinabangan natin yan. Pwede pa nating improve yung kung gusto nyo mas malaking design, pwede rin gawin yung gagawin naman natin doon. Halimbawa, may isa pa akong box dyan. Pwede kong i-open yung side na yon, yung buong side na yon, tapos yung another box na ilalagay natin doon. Open mo din, malaking na siya. So, malaking butas. Kumbaga, yung buong side na yan, ay tatanggalin mo na. So, makakalipat sila doon sa So, makakaano tayo ng mas malaki na brooder. Ngayon, ang magiging problema mo, maring isang magiging problema mo dyan, ay, kunyari, kung dyan sa floor na ganyan, ay langgam or daga. So, ang pwede mong gawin dyan, gumawa ka ng ng parang paalang na ganyan, ito lang, hanggang itong made of halimbawa kawayan or mga pinagganuhan ng mga kahoy doon. Gagawa ka lang na parang mesa, tapos ipapatong mo siya doon. Tapos lalagyan mo yung ng lata na ganyan. So hindi na siya lalanggamin, hindi na siya hinandaga. Ito naman ang gagawin ko, since maliit lang siya, ipapatong ko lang siya diyan sa ibabaw. So yan, may sunlight sa ibabaw nila. So maganda sa araw, pwede natin silang i-open na nakaganyan. Kasi maliwanag naman ng mainit. Ngayon sa gabi naka-close yan na ganyan. So ganoon ang ating design. So ituloy lang ninyo ang inyong mga pangarap. Madali naman. Alam mo tayo mga Pilipino, magaling tayo sa mga paraan eh. So tingnan natin. Hopefully by after 5-6 months, makita natin na naglalakihan silang lahat. So, yun lang kabayan. Enjoy your lunch.
Bye!